magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Trending po sa social media ngayon. Ang dapat sana ay debate ni Pangulong Duterte at ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio tungkol po sa West Philippine Sea issue. Ngunit, upon advice of his cabinet, instead of President Duterte debating with retired Associate Supreme Court Justice Antonio Carpio, it is spokesman Harry Roque who was designated to take the place of the President. At dahil dito, sinasabi po ng kanyang mga kritiko na naduwag daw po ang ating Pangulo kay Antonio Carpio. Well, ano po ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino sa isyong ito? Naduwag nga ba ang ating Pangulo? Ang masasabi po natin, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, tama po lamang na ang dapat humarap sa kay Antonio Carpio sa debating ito ay ang spokesman ng Malacanang sa katauhan po ni Secretary Harry Roque. Bakit po? Because why should a president be debating with an ordinary citizen relative to the foreign policy, where in fact the president is the chief architect of the foreign policy of the nation? Hindi po tama na payagan ng Pangulo ang ordinaryong mamamayan na makipagdebate sa kanya tungkol sa kanyang desisyon sa mga patakaran nating panlabas. Otherwise, kapag pinayagan po yan, the President is opening to the whole citizenry to question his policies with to question his foreign policies, which should not be. Hindi po dapat na payagan ng Pangulo ang sino man na mamamayan na questionin ang kanyang mga patakarang panlabas. Otherwise, masisira po kung ang kanyang diskarte, kung kanyang i-entertainin ang mga sinasabi ng bawat mamamayan, lalo na po ang kanyang mga kritiko, na ang layunin lang naman ay sirain, ipahiya ang ating Pangulo. At bakit po naman bababa ang ating Pangulo sa level ng pangkaraniwang mamamayan kung ang pag-uusapan ay ang opisyal na patakaran na ipinatutupad ng ating Pangulo? Hindi po tama.
Kaya yung nagsasabi po na naduwag ang Pangulo na makipagdebate kay Antonio Carpio, iyan po ay nagpapakita lamang na wala silang kaalaman sa pamamahala ng isang bansa. Yan po ang totoo. Ang sinasabi po ni Antonio Carpio at ng ibang mga kritiko katulad po ni Albert Del Rosario, na ang pagbabaliwala daw po ng ating Pangulo sa panalo ng Pilipinas doon po sa International Arbitral Commission, na kung saan sinasabi nito ang Scarborough Shoal ay kasama po sa West Philippine Sea at bahagi po ng ating economic zone, ay isa daw pong kapahamakan o nakakadismaya. Inuulit po natin, hindi po binabaliwala ng ating Pangulo ang panalo na yan, ang desisyon na yan. Ang sinasabi po ng Pangulo, that since China does not recognize that decision, therefore, we cannot impose it upon them. So much so that if we want that decision imposed, we could do it only by means of force. Gera po. Sapagkat kung ayaw nilang igalang yan at gusto nating ipatupad, dadaanin po yan sa persa. Yan pang sinasabi ng Pangulo, na baliwala, papel lamang po yan. Kung hindi mo naman kayang ipatupad sa pamamagitan ng by means of force, which means war. But at the moment, we are not willing to enter war with China. And we suppose even the United Nations is not willing to initiate war with China. That being a prelude to a World War III, which everybody wanted to avoid, except perhaps China. So yun po ang sinasabi ng Pangulo, that is a scrap of paper, in the sense that we cannot impose it upon China, since China is not willing to abide by that decision voluntarily. So kung wala tayong lakas, this is politics, struggle for power. The West Philippine Sea issue is an issue of geopolitics, a power game over a territory between the Philippines and China, and even with the world, because of the so-called freedom of passage from Asia to Europe, to the United States. So, yung papel na yan na sinasabi, ay baliwala yan kung hindi kayang ipatupad ng Pilipinas at ng international community. Kaya po, yan ang ibig sabihin po ng Pangulo, na sadya pong nilalagyan ng Malaysia
ng kanyang mga kritiko for their political interest comes this 2022 presidential election. Yan po ang katotohanan. Kaya hinamon po nagkaroon po ng challenge to debate. Ang alam po nga natin, nanggaling ito sa ating Pangulo, yung challenge to debate with Antonio Carpio. Pero tama po ang ginawa ng kanyang gabinete na payuhan ang ating Pangulo na huwag patulan si Carpio. Because Carpio, with his argument, is really not worth debating about. It's not worth debating, especially with the President. Ngunit, upang marinig ang kanyang panig at marinig din ang panig ng Malacanang, din, Secretary Roque, being the spokesman of the palace, is the proper person to debate with him. Ang nabasa nga po natin, ang sabi ni Antonio Carpio, ay he will deal with the legal aspect of the decision. Wala pong kumi-question sa legalidad ng decision. Para sa inyong kaalaman, Antonio Carpio. Bakit? Sapagkat ang decision from the Arbitral Commission, even the Philippines upholds it by principle. We do not question its legality. It is legal in the sense that that is also our claims, that portion of the sea belongs to the Philippine territory. Hindi po yan quini-question. Ang sinasabi ng ating Pangulo relative to that decision, that decision is a scrap of paper because it cannot be implemented since China does not recognize that decision. So much so, as we said, na kung gusto talaga nating ipatupad yan, dapat yan daanin sa persa, sa gera, which of course, we are not willing to go into it. The reason why we are trying to exhaust the diplomatic way of resolving the issue with China. Sapagkat on the part of Chinese people, mahalaga din sa kanila yung portion of the sea na yan. Sapagkat ayon sa kanila, sa napakahabang panahon, matagal na nilang kinilala din na yan, ang bahagi na yan ay kanilang teritoryo. So in other words, hindi talaga ganun kadali yan para mapag-usapan at para maresolba yung mga issue na yan. At yung ipinagpipilitan ni Carpio na dapat sundin ang decision, ibig po sabihin yan, wala nang usapan, hindi na kailangan makapag-negotiate sa China. Kailangan ipatupad na lang po yung decision na yan. Which is another way of saying, makipaggera na tayo. But even Carpio is not willing to die. Assuming there would be a war that will break out. Nanunukso lang ito
nawala ng utak ito si Carpio dahil sa kanyang ambisyong politikal. Ayon po sa balita, dalawa ang magiging kalaban ni Secretary Roque sa debating ito, si Albert Del Rosario. Ito po si Albert Del Rosario. Ito po ang Foreign Affairs Secretary ni Pangulong Noynoy Aquino. Ito yung mga panahon na kung saan inamin din po ni Ninoy Aquino na si Trillanes ay naging backdoor negotiator niya with Beijing. 16 times na pumunta po si Trillanes para makipag-usap sa Beijing. At nang tinanong po ni Senator Enrile kung ano ang napag-usapan doon, kung ano ang sadya niya, ang sinasabi po lagi ni Trillanes ng mga panahong yon, highly confidential yung kanyang mission, and he was only bound to report to President Aquino. At ang nakakagulat po doon, yun din ang mga panahon na yon, 2012 to 2016, na nag-withdraw ang Philippine Navy sa area at ginawa itong mga artificial islands ng China. So ang ibig po sabihin nito, ito yung mga panahon na ibininta ni Noynoy Aquino bilang Pangulo, ni Trillanes bilang backdoor negotiator, ni Del Rosario bilang Foreign Affairs Secretary, ni si De Lima bilang Justice Secretary, at si Carpio in his capacity as legal advisor ni Noynoy Aquino. So ito yung mga 5 personalidad na directly involved sa West Philippine Sea, na kung saan noong mga panahong iyon, China was allowed to build artificial islands in the Scarborough Shoals. And China could have not built without express approval by the Philippine government. Imposible po. Kung ipinaglaban po ng Aquino government ang Scarborough Shoal, hindi po ito makukuha ng China. O kung hindi po nila ibininta, hindi po yan makukuha ng China. Hindi po sila makakapag-construct ng artificial islands. Pagkatapos po ngayon, sila itong mga kritiko ng ating Pangulo, na kung saan kanila pong sinasabi na ang Pangulo ay nagpapabaya, nagsuko ng soberenya natin sa China over West Philippine Sea. Yan po ang pinalalabas ni Carpio, ni Del Rosario, at ng mga kapanalig nila. Sa tingin po natin, ang dahilan po nito ay upang i-justify po ang kanilang ginawa, upang maibunton po ang sisi
sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Duterte upang mapagtakpan ang kanilang kataksilan sa bayan. Yan po ang katotohanan. Bininta nila noon at ngayon para sila po ay makaiwas sa kaparusahan dulot ng kanilang kataksilan. Isinisisi nila sa ating Pangulo sa pagsasabi na ang Pangulo ay nagpapabaya at hindi kumikilos sa ginagawang pananakop ng China sa nabanggit na karagatan. Yan po. Pero hindi po ninyo maluloko ang sambayan ng Pilipino. Marami na pong mga ebidensya ang lumalabas na talaga po ang Aquino administration at itong mga tao na ito na pangunahing kritiko sa ating Pangulo tungkol dito sa West Philippine issue ang direktang involved dito. Sila po ang nagtaksil sa bayan. Inuulit po natin kung sino-sino po ito. Si Noynoy Aquino bilang Pangulo, si Trillanes bilang backdoor negotiator, si Del Rosario bilang Foreign Secretary ng mga panahon yon, si De Lima bilang Justice Secretary ng mga panahon yon, at si Carpio bilang legal advisor ng mga Aquino. Sila po ang kanilang pagpapile sa International Arbitral Commission ng kaso, yun po noong 2016 na desisyon na noong 2016, yun po ay pabalat bunga lamang po nila. At ngayon iyon ang ipinagmamalaki nila na sinasabi nila ipinanalo nila ang kaso noong 2016. Pero ang katotohanan, hinayaan nila na mag-construct ng mga illegal o artificial islands ang China. Pinag-withdraw ang mga sundalo na naka-station doon, pagkatapos hinayaan ang China na gumawa ng mga isla doon. At ayon po sa ating nabasang report, 2 bundok daw po sa Zambales ang halos pinatag nito. Ang naging patag kung saan kinuha ang mga panambak dahil sa isla, sa ginawang isla na yan. Hindi po yan magagawa kung wala pong tolerance ang administrasyon ni Noynoy Aquino. Hindi po yan magagawa. Sa makatwid po, ang administrasyon ni Noynoy Aquino ang nagbenta nito, ang pumayag na magtayo ng mga artificial islands ang China. At dahil nandyan na po yan, talagang paninindigan na po ng China yan. Ginastusan nila ng malaki. At kung binili nila yan sa Pilipinas sa pamamagitan nitong mga taksil na public officials, ay talagang ipaglalaban na po nila yan. Hindi yan ganong kadali para mapaalis ng Duterte administration, lalo na po kung ang ating Pangulo ay
is not willing to enter war with China. And that should be the most prudent decision to avoid war. Because if the president will insist for the Chinese to vacate the area, yun po ang kahantungan, gera. Gera po talaga. Kaya po iniiwasan po natin as much as possible. We want to resolve the issue peacefully to avoid war. Kaya po tuloy ang negotiation. Ngayon, yung sinasabi po nila na kaya malamya ang galaw ng ating Pangulo tungkol dito. Kumbaga, sinasabi nga ni Manny Pacquiao, nakukulangan siya dahil di umano sa utang na loob natin sapagkat nag-donate sa atin ang China ng mga bakuna. Well, it is true that somehow kinikilala po natin at tinatanaw natin utang na loob yung donasyon ng mga bakuna na yan. At dapat lang naman, kung yan ay bigay, pabor yan, well, dapat pasalamatan. But it does not mean that, and we do not believe, definitely, na dahil lamang dyan, isusuko na natin ang ating a portion about territory. No. Magkaiba po. While we recognize and we extend our gratitude to the Chinese authority, we do not, however, surrender a portion of our territory. Much more, encroachment of our sovereignty. Hindi po. Kaya nga po, at iyan maliwanag ang sinasabi ng ating Pangulo. He is not giving up West Philippine Sea. Only we are trying to find a way where we could resolve the issue peacefully. Sapagkat magkaibigan naman ang dalawang bansa. And that is what we are trying to establish. Yan po ang pinagsisikapan natin. At siya namang pilit na sinisira ng mga kritiko, lalo na po ito si Carpio del Rosario, Trillanes at De Lima, itong mga primary players, sapagkat ito lang ang paraan upang mapagtakpan ang kanilang ginawa. Sapagkat kung magkagera nga naman, hindi na yan mabubusisi kung ano ang ginawa nila dyan sa issue na yan. Why it happened that way? It can no longer be looked into deeply kung magkagera na. And this is what these people are trying to do. Galitin si Duterte para makipagera na sa China. Kalimutan na yung historical background of the issue. Because looking into the historical background of the West Philippine Sea issue, then definitely it can trace back to the Pinoy administrations with these people as an active players. Why? Because it was the time when the construction of these artificial islands were undertaken by the Chinese authority without any act of the Pinoy administration to stop them. On the contrary, according to report, to the information, the soldiers stationed in the area, the Philippine Navy or Coast Guard,
were ordered withdrawn. Withdraw po upang malaya na makapag-construct ang mga Chinese ng illegal o ng itong artificial islands. So for the moment po, we say good night, thank you, and as a token of support, we invite everyone to subscribe our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat.